Good day mga ka-Chili Rides. Karon atong pasadahan ang usa ka alternative road paingon sa Katiil, Davao Oriental. Kani ang gitawag na mo diri og Compostela Katiil Road. Ato din siyang pasadahan tungod kay isa ni siya sa ruta nga pinakanindot ug view ug pinaka-relaxing kayo nga biyahean. Tungod kay kani nga ruta natay maagian ng mga inland resorts sa mga highland areas diha sa Panansalan padung sa Katiil. Ug napod tay maagian diha ang gikatuohan na pinakataas nga falls sa tibuok Pilipinas, ang Aliwagwag Falls. Currently nata diri sa Municipality of Compostela. And kaning nas diri sa unahan nga highway mo ni siya ang Monte Vista New Bataan Highway. So kung gikan kada sa right, muna ang gikan dito sa Monte Vista. And kung padulong diri sa left or kung gikan mo Monte Vista padiretso lang mo ni ang dalan paingon sa New Bataan. So kani daing Municipality of Compostela, usa ni siya ka first class municipality diri sa Davao de Oro. Ang main industry diri mao ang basakan, sagingan, kalubinan ug napod ni siya mga portion sa iyang mga barangay nga adunay mga mining areas. Ug tungod diani kaning Compostela isa ni siya sa mga munisipyo diri sa Davao de Oro nga adunay vibrant economy. Before pa sa Second World War, well established na daw kaayo ang community diri sa Compostela tungod daw na sa Agusan River. Kani Agusan River man daw sa una is nahimo ni siyang backbone of transportation sa mga local Mandaya tribes diri sa Davao de Oro. So kaning Agusan River consider gyud nato ni siya nga driving factor sa development sa mga local communities diri sa Mindanao. Ug diri karon sa tuong biyahe, isa ra gyud ako mapasalig sa inyo. Busog gyud inyong mata sa mga nindot na views diha sa highland nga mga areas diri part sa Compostela padulong dito sa Katiil. And hopefully kani nga video mao ni amo trigger sa inyo para mo biyahe diri sa Compostela to Katiil o dili gyud ninyo kamahayan ang mga views nga makita. So around 1.5 km diay gikan sa poblasyon Compostela na junction road diha. Kung asa, kung padulong ka sa left is mauna ang padulong sa Katiil. Kung imo ning street on, mo ni ang dalan padulong sa New Bataan. So turn left lang ta diri no kay mao ni ato ang subayon padulong sa Katiil. So mapansin nato diri nga naanay mga bus nagapundo. Tungod kay namang bus or metro shuttle nga nagabiyahe dito sa Buston, Katiil ug Baganga. Ug kana nga mga bus diri na sila moagi sa Compostela Katiil Road paingon sa Davao City. Year 2020 nagasaka na ko diri nagamotor na mi diri padulong sa Liwagwag ug Katiil. Ug halos kada tuig or twice a year ginarutahan jud nako diri og rides mapasolo man o mapagrupo. Dili man gud ko magsawa sa ambience diri sa mao nga ruta. Nindot ang palibot, nindot ang kabugnaw sa hangin ug daghan jud kag makita nga mga views nga maka-relax sa imong mata. Kani daing Compostela Katiil Road is bag-o ra ni siya na semento. I think ato ning time ni President Digong siya nasugdan og semento. And sa una, dili pa gyud ni siya basta-basta masaka nga lugar tungod kay lisod ang dalan. Ang yuta man gud diri is pula nga naay pagka sticky, murag lapukon siya nga pula, pilit siya pag mabasa. So usually ang nagasaka diri sa una is katong mga single motor or mga sadam or katong mga 4x4 capable nga sakyanan. And bisan pag simentado ng kalsada diri sa Compostela Katiil Road, dili gapon siya kumpensaan tungod kay naay mga portion or naay mga area sa kalsada na prone siya og mga landslide sama ni nakita ninyo karon sa video. Ang kaning yuta diri, perminti ni siya modahili labaw na kumo street ug ulan. And careful lang sa jud kay naay mga portion sa kalsada nga gabasa siya. Tugod ni siya sa mga spring nga gikan diha sa bukid. Ang uban sa iyahang tubig is musubay na diri sa kalsada. Sama ning makita ninyo karon sa video. And isa sa giganahan jud nako nganong magbalik-balik jud ko rides diri is bisan pag few kilometers pa lang tagikan sa poblasyon Compostela, feel na nimo ang kabugnaw sa palibot. Bugnaw na ang hangin na imong mabati diri guys. Tungod siguro kay highland na siya and daghan pa gyud og mga kahoy-kahoy sa kani man kung magbiyahe ta og highlands nga area. Mura siya og kanang makagaan gyud sa tuong feeling labaw na kung nagmotora ka. Kanang ma-feel gani nimo ang pag-incline nimo, pagsaka nimo sa bukid and pag-abot nimo sa ibabaw sa bukid, ignaog nimo makita na pud nimo ang nindot nga view sa baba. Maka-uplift jud siya og spirit sa tuang mga riders no. Muna ako personally ginabalik-balikan yun ako ni og biyahe diri nga ruta. Usahay kung wala ko'y trabaho sa balay, maboard ko o igang kaayo labaw na tong summer, mo decide dayon ko nga moadto sa Liwagwag og mga pi. So few kilometers ato ang biyahe no gikan sa Municipality of Compostela, makita nato nga okay gihapon nato ang kalsada. Nalay mga portion na nagbasa siya or napundo ang tubig, pero generally ang ato ang kalsada is smooth na siya. Kani dayon Compostela Katiil Road, bisan pag moagi ni siya sa mga remote nga areas diri sa Compostela ug Katiil nga part, dili ka katuo nga daghan kayo og mobiyahe diri nga mga sakyanan, mga motor, bisan pag mga tracking nga mga services. Nagabiyahe ko diri og gabi siguro mga 8 o'clock PM, makita nako nga daghan gyapon kay kog makasugat na mga sakyanan o makasabay nga mga sakyanan sa akong biyahe. Pero dili gyud nako gina-advise nga mobiyahe og gabi tungod kay remote man gud ang mga areas nga magian nato. Nay mga areas nga kung magka-trouble ka
maflatan man galing ka or mag-trouble imong motor, maglisod ka upang ngita og motor shop labaw na kung gabi. And kung first time pa mo makabiyahe diri, I suggest nga mobiyahe mo as a pack para na mo'y body system. And sa atong current location, makita nato ang kaning gitawag namo diri o viewpoint na Highland Resort. Elevated na ni siya nga area. Ang katong viewpoint is fronted to siya sa overlooking nga view sa valley sa Davao de Oro. So sa ubos niya makita gyud dayon nimo ang kanindot sa Compostela nga lugar and nabunturan ang vast plains nga gi-cover sa Davao de Oro. And good thing to note na ongoing ang construction or widening sa mga kalsada. Last 2020 or first time na ko pag-anhi diri, 2 lanes lang gyud ang kalsada nga atong maagian. And sa pagkakaroon man gud, nagkabisi na gyud ni siya nga kalsada and dinid na gyud nga ma-expand siya tungod kay sa volume sa mga mobiyahe diri. Labaw na kung moagi diri ang mga dagko nga mga cargo trucks. Maglisod gyud og overtake ang mga mosunod na mga sakyanan. Labaw na kung 2 lanes lang ang kalsada. So sama diri sa unahan, natay makita diri nga 2 lanes pa iyang kalsada. And rest assured na puhon is ma-widen na pud ni siya nga kalsada. So currently nanatakaron part sa Barangay Bango, Municipality of Compostela. So kaning Barangay Bango, isa sa mga industry diri is kaning gitawag nato gold mining. And according sa ako ang na-research, ang kaning gold mining daw diri sa Barangay Bango is halos sabay daw ni siya pagka-discovery dito sa Mount Diwata, Mungkayon, Davao de Oro. So kaning Barangay Bango, expected na to diri nga daghan jud ni og mga balay-balay diri tungod sa mining industry. So kani di ang mining industry isa ni sa mga dagko nga panginabuhian sa mga tao diri sa Davao de Oro. So mga noted na mga munisipyo nga naay minahan ang Mungkayo, Nabunturan, Compostela, Pantukan, Maragusan. So mao na ang ako ang hibal-an nga mga dagko nga mga munisipyo nga naay minahan jud nga nag-operate sa ilahang mga areas sa gi-consider nga mining site. So kaning Compostela Katiil Road, isa gyud sa mga risk diri is kaning mga landslide sa kalsada. Sama aning nasa video karon makita nato nga murag bag-o rasad ni siya na landslide. Pero naanoy ng mga nakatambay nga mga heavy equipment sa mga vicinity sa area para kung naamang gali mga landslide na mahitabo sa kalsada is dali ra pud siya mag-clear para makaagi dayon ang mga motorista. So mo ni akong giingon sa inyo ginina nga klase sa yuta nga naa diri sa Compostela, kaning pulahon siya nga yuta nga lapok, pilit kay siya pag mabasa. So mao na ang status sa kalsada diri sa una atong wala pa rin siya na semento. So imagine ninyo no kung unsa ka lisod ang dalan diri sa Compostela to Bango nga area labo na padung sa liwagwag. Atong mga panahon na wa pa ni siya na semento. So dako jud kayo og tabang ang pagsemento sa kalsada diri tungod kay ni develop jud og maayo ang area diri sa mga nagiad sa sementado nga kalsada. Currently natakaron sa sentro sa Barangay Bango, Municipality of Compostela, Davao de Oro. So kaning Barangay Bango usa ni kabibo nga barangay diri sa Davao de Oro. So tungod na siya sa ayahang mining industry. Before pa na semento ang kalsada diri sa una, daghan na gyud kayo og mga lumulupyo diri sa Barangay Bango tungod sa prospect sa gold mining. And tungod sa pagsemento aning kalsada diri sa Barangay Bango, mas ning paspas ang development sa ilahang barangay. Ning daghan ang mga lumulupyo, ning daghan ang mga balay, and ning daghan sad ang ilahang mga negosyo nga na-establish diri tungod sa kadali na lang sa access sa kalsada padulong diri sa Barangay Bango. And kaning Barangay Bango, considering highland na siya, is bugnaw ang iyahang klima diri. Dami kayo tambay-tambayan diri. In fact, kung magbiyahe ka diri og tig-ulan, nya nagmotora ka, bation jud ka o pangurog sa imong lawas tungod kay bugnaw kaayo ang hangin. And gikan diri sa Barangay Bango, ang ato ang makita diri is mga nindot na jud kayo nga mga views kay nagsugod na ta diri og pasaka sa ato ang mga bukid na portion diri sa ruta padulong sa liwagwag. So diri sa Barangay Bango, na ako'y makita diri nga nindot kayo nga mountain range, nako kay siyang mountain range, very majestic kayo tan-awon. Kanang naa sa upper left na to nga bukid. Grabe na niya kahabog sa actual yun. Dili kayo siya maklaro nga dako na siya nga bukid sa video, pero sa actual na mata nga makita nimo is grabe na siya kadako nga bukid and puno pa kayo siya og mga kahoy. And mo ni siya ang gitawag na diri og Bango Bridge. And pagtabok nimo diri sa Barangay Bango di ay in case nga magbiyahe mo diri og utomon mo, diri sa right side is naay karinderya kadto dito. Naay karinderya dito. Nagaserve na sila og mga lami nga sabaw nga sudan. So kung gutomon mo, pwede mo makahapit dito og feel ang init nga sabaw sa bugnaw nga klima. Ang mapansin nato diri sa unahan sa ato ang biyahe is natay masugatan na sa metro shuttle na bus. So kato nga bus gikan to siya either sa Buston or gikan siya sa Baganga.
So from Buston mo hapit sa sila og Katiil tapos down to Compostela na. And if ever gikan sila og Baganga, hapit sa sila Katiil then padung na po sila sa Compostela. So ang bus day nga biyahe diri is dili kayo close ang ilang interval. Sa akong pagkabalo nara sa mga duha o tulo ka trips per day ang biyahe sa bus. Diri sa current location nato karon, unahan lang ni siya sa Barangay Bango. Notorious kay ni siya sa mga fogs labaw na ug lain ang panahon. Kung mobiyahe mo diri nya lain ang panahon nya padung na maghapon, halos mag zero visibility ang clouds diri. So nindot kaayo nga kung mobiyahe mo dapat na adyo mo'y kusog na suga para visible mo sa mga kasugat na mga sakyanan. From Barangay Bango to our current location karon is pa-incline ang kalsada. So dili lang kayo makita no sa video pero sa actual na area is pasubida gyud na ang ato ang kalsada diha. And good thing lang sad kay diri nga area mas lapad-lapad ang kalsada. I think na nasa 4 lanes ang kalsada. Sa una 2 lanes pa gyud ni diri bag-ura siguro ni siya diri na 4 lanes. Kay last na kung agi diri is naka 2 lanes pa ni siya. And bisan pa og lapad na kay kalsada diri, dili na siro kayo ta mag-aggressive riding kay ang mga kalsada diri na ay mga portion nga basa. Ug katong mga portion nga basa na ay ubang part adto nga gilumutan na siya tungod sa katugnaw pod sa klima. So dili gyud ta magkumpiyansa no. So ride safe lang gyud ta perminti sa atong mga biyahe. In fairness lang sad no, bisan pa og remote na ni siya nga kalsada, makita nato sa video nga grabe ka smooth ang ilahang kalsada and makita nato nga espalto na ang ibabaw niya. Ang current location nato karon is nanata sa gitawag nila diri og Spardos. Kaning Spardos is part pa ni sa Compostela. And mapansin ninyo sa tuang biyahe, kaning Spardos nga area is nanagid ta sa mas higher nga elevation. Mapansin ninyo nga ang ato ang kilid diha, dili na siguro makita sa video no, pero ang ato ang kilid diha is pangpang na siya no. Makita nato diha ang valley na sa Davao de Oro kumuhunong ta diha. And lahi na gyud ang ambience diri no. Mapansin nato nga rural na gyud kayo siya and highland na ta. Ang ato makita nato is mostly blue skies na and mga green nga mga tanom and nagkagamay na ang mga balay diri nga area. And unahan lang sa Spardos na ay portion diha nga ang kilid sa kalsada is na landslide katong area, natagak na ang ihang shouldering. So dili lang ta magkumpiyansa, be safe always and be vigilant sa inyong pag-rides. And nagpabilin gihapon ang kabugnaw sa ato ang klima sa ato ang biyahe karon. Mao ni ang rason nga nung ganahan jud kayo ko mobiyahe diri sa Aliwagwag. Kay bugnaw jud ang hangin, mas ma-appreciate jud nimo ang biyahe nimo diri pag magmotor ka. Kay ma-feel jud nimo ang kanindot sa ambience, sa environment kung nagmotor ka. And sa ato ang right side diri is pangpanga na siya ha. Makita na nato ang plain sa Davao de Oro sa right side. And ato ang kalsada is naka-incline gyapon na siya. Nagpabadayon gyapon ta og pasaka. Pero ang kanang inclination niya is dili kayo steep. So kaya ra kayo sa inyong mga motor. Para sa tuwa nga mga motor riders, kaning ani nga mga ruta makonsider gyud nato ni siya nga gem. So pipila sa mga ruta diri sa Mindanao is matawag nato nga mga gems nga mga ruta. So diri sa unahan sa Spardos no, kani nga area diri grabe kadindot ni diri. Both sides left and right is pangpang na siya and grabe kadindot ang view. So please observe lang ninyo guys ang ato ang view nga makita sa ato ang video. Grabe kadindot na diha. Pasada rin diri nga mga pangkan.
Grabe gid no ang view nga ato ang nagian, dili gid siya kabayran. Labaw na kung gikan mo dito sa mga urban areas sama sa Davao City, Panabo City, nindot jud kayo nga maka-relax ang inyong mga mata o makakita og mga inaani nga view. So alit na mo diri guys, laag na mo diri sa Compostela Aliwagwag Road. Very relaxing kayo nga biyahe, and grabe maka-uplift jud sa tuang mga spirit sa mga motor riders. Para man gud sa tuang nga mga motor riders, lahi ra gyud ang feeling nga mahatag sa tua kung ato ang gibiyahean na ruta is kaning inaani gani no. Green kayo nga palibot, nindot kayo na kalsada, blue kayo ang mga langit, hayag kayo ang palibot, ugnaw ang klima, kana mga motor riders sa gyud ang maka-appreciate sa mga inaana nga mga feeling nga ato ang ginapangita. So every time nga makakita ta og mga inaana nga ruta, as much as possible ato gyud na siyang pasadahan. Kaning Compostela to Katiil Road, ning sikat ni siya maayo adto COVID times katong year 2020, 2021, kay nahimo na ni siyang major alternative road padulong sa Davao Oriental. So during pandemic no, kay ang mga tao man gud naglikay sa mga urban areas, nagpa-rural sila. So diri gyud sila nagaagi kaning alternative road padulong sa Katiil. Grabe ang mga flow sa traffic ani during COVID pandemic times, kay halos diri na nangagi ang mga taga Davao del Norte padulong sa Davao Oriental. And diri sa unahan na ay Kiats Kapihan diri kanin diri, nindot kay magtambay-tambay no. Facing po na siya dito sa isa ka nindot po na mountain ranges. I think sumpay na siya sa Bango nga mountain range akong gingon ganina. And unahan na po sa yachts na po isa ka Highland Resort diri kanin diri dapita. Pwede po musulo diha, nindot po view diha kay overlooking po mo dito sa plains o pabukid na mga view sa baba. Kaning current location nato karon isa ni sa mga pinakaganahan nako nga area diri sa Compostela Katiil Road. Kay kaning manggon diri nga area padulong ni siya sa Panansalan or right before sa barangay Panansalan, Compostela, Davao de Oro is mura siya na kalsada nga nakawa. Para ani makita nato pababa ang kalsada niya, pasaka na pud sa unahan ani niya. And makita nato sa left and right ang nindot kayo nga view. Diri guys o tan-awan ninyo. Grabe ka nindot ni diri. And karon ang atong current location is nanata sa sentro sa barangay Panansalan, Compostela, Davao de Oro. So kaning Panansalan mahulog na ni siya og boundary padulong dito sa Davao Oriental. Actually ang unahan ani ang makita nato diha is ang district boundary na sa DPWH. So makakita na ta diha sa unahan o welcome to Davao Oriental. So karon technically speaking narata sa Katiil, Davao Oriental. So ang mapansin jud nako una diri sa Katiil, Davao Oriental na kalsada is kaning mga street lights nila nga naka solar panel. Grabe kadug-ol ang mga street lights diri guys. Nakaagi ko diri sa una pero mga few meters pa to ang street lights diri pa sa boundary dapit. Nya gabi ito siya nga time. Grabe kahayag sa kalsada. Lami kay siya biyahian. And good thing to note nga karon is halos naabot na gyud ni siya sa aliwagwag nga mga street lights naka solar panel. And diri makita nato diri no ang kanindot sa view no, while nagatraverse ta sa kalsada makita nato overlooking ang plains da sa left side. And ato pong in-note diri guys nga grabe kanindot pod sa ilahang kalsada is naka-overlay na ang espalto sa semento nga kalsada. So smooth na kay sa padaganan. Grabe kanindot diri, yun ni ang mga butang nga ginapangita na every time nga focus ko sa work, every time nga mabisi ko, every time nga kapuyon ko,
kani gyud na mga ambience ang ginapangita sa akong lawas, kani nga mga view. So dili jud ko magsawa no nga magbalik-balik diri sa ruta sa Compostela to Katiil Road, kay grabe gyud ang mahatag niya nga satisfaction para sa mga motoriders nga parihan nako. And ang ato lang sang mapansin diri guys nga while nagabiyahe ta is mapansin nato nga medyo ning hayag na gyud ang palibot. Actually adtong year 2020 katong first time pa ko nagabiyahe diri, makita nako diri sa una is mahadlok pa gyud ko nga musulod sa kalsada o moagi sa kalsada, kay grabe kang iop ni diri guys. Left and right puno gyud diri og kahoy, halos walay mga balay-balay, and dili pa inani kahayag yun sa una, ngiog pa kayo ni nga area diri. And ako masulti is paspas ang rate sa deforestation diri sa area no, diri sa Compostela to Katiil Road. Tungod na pud siguro na kay ni paspas ang development, ana man gyud siguro na do kung naay development na makos ang tao, ma-sacrifice gyud ang ato ang mga kalasangan. Kay dili man jud mahimo siguro sa mga tao nga mag-coexist ang ilahang balay tunga sa lasang. So ila gyud nang gina-clear. So ang nahitabo karon diri is medyo ning hayag na, unlike sa una nga grabe ni diri ka ngiob nga lugar, grabe ang mga kahoy nya. Basta kay kanang murag ma-intimidate ka nga muagi sa kalsada, kay grabe lagi ka ngiob tungod sa mga kahoy nga dagko kayo. And mo ni siya ang gitawag nato og inevitable reality sa development sa ato ang society. And diri sa unahan na ako'y ganahan kay diri nga stopovera na ako diri o diri sa left side is makita nato diha no ang pinaka plains gyud ug mga mountain ranges sa left side. I think pati daw ang mountain ranges nga nag-comprise sa Mount Diwata is makita daw diha. Nindot kay tabayan diha no. Nindot sad kaayo mag time lapse diha abong nagnay mga clouds. And nagpadayon gyapon no ang ato ang hamis kaayo nga kalsada. Hamis pa daw ni siya sa leg sa imuhang ex imo nila. So nindot kay diri bahian, safe kay di siya nga dalan para sa mga nagmotor. And munang isa gyud nga ruta sa ako ang ma-recommend jud sa mga hilig og motor, kay aside sa nindot kaayo ang view nga makita nimo sa palibot, safe pud kay siya considering nindot kaayo og quality ang iyang kalsada. Kinsa may wala kaila aning sakyanan nga nag-una sa kuha karon guys, kaning gitawag nila ni diri og bao-bao. Grabe ning bao-bao no, mao na ni ang bagong hari sa mga kalsada diri sa Mindanao. Kay bisag didto sa Mount Diwata na aga puy bao-bao masaag didto. Muna ilang ginaingon karon nga nagkatag na gyud daw ang mga bao sa palibot karon. And currently nanata karon sa Barangay Malibago, Katiil, Davao Oriental. And diri sa Malibago na ay mini waterfall diri daplinan sa kasada o diri sa left side. Usahay pag magmotor ko diri na ako'y makit-an ng mga bikers nga mag water break diha, ang uban maligo gyud diha kay bugnaw da kayo ang tubig diha. And diri sa unahan sa Barangay Malibago makita nato diri ang katong mga areas nga gikaingin na. Sama sa kagingon ako ginina nga paspas kayo ang deforestation rate diri sa Compostela to Katiil. So part man gyud na siya no sa development, dili na to na siya malikayan nga kung mag-develop gyud ang usa ka area, masakripisyo gyud ang ato ang kinaiyahan. And mapansin nako diri man good sa una year 2020, mga native trees pa ang naa gyud sa palibot diri. Karon halos mga kahoy diri is mga falkata na ang nakatanom. So kaning falkata man good, every few years harvest na po din nila, tam na pud balik og falkata. So mura na ang cycle sa ilahang mga tanom diri. And sama sa gingon ako ginina guys no nga mapansin nato nga ang kaning ato ang kalsada nga giagian, both right side and left side na ay mga solar panel lights diha. So excited ta kay kuno nga moagi diri og gabi kung unsa kahayag yun ni ilahang mga solar panels diri. And naapoy mga detachment diri sa ato ang mga personnel sa AFP. So actually gikan pa sa Compostela daghan tag naagian na mga detachment sa AFP personnel nato.
Unlimited scenic views jud kayo ni ato ang ruta karon no. Diri pa naog na ato ang kalsada ug makita nato da sa unahan ang plains na pud na siya sa Municipality of Katiil. Grabe kanindot guys. Dili lang jud kayo siya ma-appreciate nimo sa video, pero kung sa actual jud nimo nga imuhang mata na agad diri nagtan-aw, grabe ma-appreciate jud nimo na ang palibot niya guys. And na po di ay namaligya diri bangka guys, tiling na ay gusto mo palit og bangka service sa inyong trabaho. Pwede na mo anhila mo diri sa Katiil na namaligya diri bangka, gikarga ra nila og sidecar no ang mga bangka. Kaning sapa diri nga atong gitan-aw sa ubos guys, mo na ni siya ang gitawag nila diri og Katiil River. Kaning Katiil River kung sa Davao de Oro pa ni ang equivalent niya is katupong ato ang Agusan River. Kaning Katiil River mao po ni ang driving force sa development diri sa ato ang mga lungsod diri sa Davao Oriental ato mga panahon na wala pa kayo na-establish ang mga kalsada. So ato ang mga tribal communities sa una ginagamit ni nga mga sapa as ilahang modes of transportation padulong sa mga different places diri sa ilahang lugar. And before dito moabot sa Aliwagwag Falls no, natay magi-adre kaning Udyungan Bridge. Ang kaning sapa ani niya is pare-pareha gyud ni siya og color sa sapa dito sa Aliwagwag Falls. And daghang bangutan nako, isa ra ba daw ni sila nga sapa nagbulag split lang sa babaw. And actually gisubay nako siya sa maps, ang nakita nako is separate gyud siya nga river system before sa Aliwagwag Falls. And karon na nata sa sentro sa barangay Aliwagwag. So daghan ang kabalo no nga ang kaning Aliwagwag Falls di ay gipangalan ni siya diri sa barangay Aliwagwag nga sakop sa Katiil. So unahan lang ani gamay, abot na ta sa Aliwagwag Falls. At last, naabot na gyud ta diri sa Aliwagwag Falls. Mapansin nato nga daghan na og mga turista diri, daghan na naka-park sa ilang parking area. And diri sa ato ang unahan gamay, makita nato diri ang tulay sa Aliwagwag Falls ug diha sa left na diha to gitawag sa mga local Mandaya tribes og Stairway to Heaven nga falls kaning Aliwagwag Falls. Isa sa mga pinakataas nga falls nga makita diri sa Mindanao or most probably sa Philippines. And take note lang sad sa mga biyahedor no, bawal na diri ang mo park diri gud mismo sa Aliwagwag Bridge ug magpicture sa falls. Mapamotor man nga o mapasakyanan, ginabawal na gyud na nila. So for safety lang pud siguro kay kung daghan man gud ang magpark diha, mo gamay na ang dalan na magian sa mga sakyanan. So kaning Aliwagwag Falls di ay usa ni siya ka part sa protective landscapes diri sa Mindanao. And adtong year 2018, gi-declare na siya as national park under Republic Act number 11038. So kaning area diri is protected na gyud siya. So mapansin nato dahil no nga katong before ta naabot sa Aliwagwag Falls is baga pa kayo ang mga kahoy dito tungod kay part na gyud ito siya sa protected landscape sa Aliwagwag. Kay kaning Aliwagwag man gyud grabe ang diversity diri. Naatay mga endemic nga mga species sa langgam nga makita lang diri jud mismo sa Aliwagwag Katiil nga area. And aside sa biodiversity, dako pud kayo og role ning Aliwagwag Falls ang iyahang source sa tubig, ang iyahang watershed ug ang Caraga River sa irrigation sa agriculture industry diri sa Davao Oriental. Mo nang importante jud kaayo nga ma-preserve ang kinaiyahan diri sa Aliwagwag mountain ranges padulong dito sa Davao de Oro. Ug hinaot lang mo baba na ang deforestation rate diha sa mga bukid sa Davao de Oro padulong sa Katiil. Kay dili good enough ang pag-declare lang og national park sa usa ka area kung wala gyud mismo action gikan sa mga mismong lumulupyo sa mga. Kay kaning pag-preserve man gud sa atong environment, kailangan gyud ni siya og collective effort gikan sa government o gikan pod mismo sa community. And before data maabot sa sentro sa Municipality of Katiil, naay Junction Road dire. So kung magpa right side ta ani nga kalsada, mo ni ang dalan padulong dito sa municipalities of Baganga, Manay, Caraga,
Tarragona hantod padulong sa Mati. So simentado po na tanan ang dalan diha guys padulong sa Mati. So pa straight lang ta kay kani nga dalan mo ni ang padulong dito sa Municipality of Katiil. So makita na to diri sa ato ang video no nga nagsubay ta diri sa Katiil River. Kanang nasa right side na to, Katiil River na siya. So halos na level na ang ato ang kalsada sa Katiil River pero napa na siya dike. And lapad po kayo no ang basakan diri sa may Katiil. And ang source sa irrigation nila diri is katong mga tubig gikan sa Aliwagwag Falls o Katiil River nga atong nagian ginina. Kaning Katiil usa ni sa mga lugar nga naay lalom kaayo nga history. Actually atong 1582 naabot na daw diri ang mga Spanish conquistadores. Ug paglanding daw nila diri sa Katiil diha sa may bukana sa Katiil River, nangutana daw sila sa locals kung unsa ang pangalan atong lugar. Karon naa may language gap tungod kay Spanish man ang language sa mga conquistadores. So nagtuo locals nga nangutana ang mga conquistadores kung unsa daw ang pangalan adtong gipangtunga nila nga Ratan. So mo to tubag ang kadtong mga locals nga Katiil. Kanang Katiil man gud daw usa na siya ka klase sa Ratan. And upon hearing sa mga answers gikan sa locals, dito na gitawag sa mga Spanish conquistadores ang lugar nga Rio de Katiil or Katiil. And during that time, well organized na or established na kayo ang community diri sa Katiil. In fact, naga-engage na og trading ang kaning mga lokal sa Katiil with the Chinese merchants ato pa nga time. So matawag jud nato nga pinakakaraan na nga community kaning municipality sa Katiil. And karon na nata diri sa poblasyon Katiil, Davao Oriental. So mapansin nato diri sa ilahang lugar nga daghan na og mga establishments, daghan og mga sidecar, bibo ni siya nga lugar. And kung atong susihon jud ang palibot, mapansin nato nga naay mga karaan na mga balay nga existing paghihapon hangtod karon. So mao na siya ang witness sa very vibrant history sa Katiil no kaning mga karaan diri nga mga balay. And mapansin nato diri nga masimutan na nato ang kahumot sa dagat tungod kay ang kaning sa right side man gud aning ato ang giagian karon is mo na ang bukana sa Katiil River. So padayon lang ta sa pag-stroll diri sa Municipality of Katiil. And kaning Katiil day no naga sila ay one-way scheme diri sa ilahang traffic tungod kay kung mga rush hour man gud daghan jud kaayo ang mga sakyanan nga nagaagi diri. Considering na mao ni ang sentro sa ilahang marketing diri sa mga palibot na area sa Katiil. Karon approaching na ta diri sa gitawag nila og Town Plaza kaning nasa left side. Mo ni ang Town Plaza sa Municipality of Katiil. And napo diha sa pikas nga bahin ang ilahang simbahan. And karon na ta diri sa may munisipyo sa Municipality of Katiil kaning nasa right side. Mo ni lang munisipyo diri guys. Dindot pud ang ilahang Town Plaza no kanang hapsay, hinlo. And actually sa pagkakaroon kay December man nga biyahe nato na ay mga decoration sa Christmas lights o Christmas decors diri sa ilahang Town Plaza. Ug salamat kayo sa inyong pag-uban sa kuha sa kuang rides karon padulong sa Katiil. So pag mag-relax ta karon diri sa ilahang Baywalk sa Municipality of Katiil. And salamat kayo guys. Unta magpadayon pa ang ato ang mga biyahe pohon o sa sunod na to nga video ubani gihapon ko ninyo kay ato gapong i-explore ang mga nindot nga ruta diri sa Mindanao ug syempre gamit gihapon nato ang ato ang motor. And katulang guys, ride safe sa inyo hatanan, Godspeed and peace out.